Hi, magandang araw po, umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay alas 4:30 ng umaga. Pagpasensyahan niyo po kung nalit ang upload ko ng second reading of the day kahapon. Medyo may nangyari lang po hindi maganda, no? Kaya yun, naikinalungkot ko po talaga. May nawala po akong gamit. Anyways, kamusta po ang umaga nyo? Kamusta po ang araw nyo? Ngayon po ay magbibigay po tayo ng second reading of the day today. Ayan. So, ito po. Tingnan po natin. Balasahin muna po natin. At para malaman po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day today. Alam niyo po, na-appreciate ko po kayo, yung mga loyal na solid na aking Lady Elena friends, family and subscribers na nag-aantay po ng upload. Thank you po dahil may mga solid talaga akong subscribers and followers talaga, no. Minsan talagang sobrang pasensya kung kailan ako maglabas ng video. Although araw-araw naman po talaga akong naglalabas ng video. Kaya araw-araw po kayo may mapapanood. Salamat po sa mga pasensya nyo sa paghihintay. Dahil hindi nyo alam kung kailan ako maglalabas. Pero just hit the bell button para updated po kayo sa lahat ng bagong lalabas na video natin. Okay? Sige po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ito naman po ang ating balasahin. Okay. Alam niyo po, maganda po yung sinisimulan niyo po talaga kahit sa mga ganito. Why? Kasi po nararamdaman niyo po yung energy na parang kayo po ay hinuhulaan. Para po kayo ay hinuhulaan sa personal. I-feel niyo po yung hinuhulaan kayo. Wag po yung diretsa agad sa reading. Kasi sa susunod, baka hindi mag-resonate masyado sa inyo. Kailangan po may connection tayo sa isa't isa. Okay? So, pili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. No skipping of ads, please. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Yan. Okay, game. Ano po kaya ang makikita natin sa second reading of the day today? Yan. Ano kaya po ang makikita natin sa second reading of the day today? Go. Dishonesty, no? Ang person niyo po ngayon ay somehow alam niya at aminado siya na naging dishonest siya sa iyo. Hindi niya lang po maamin sa harapan mo, no? Hindi niya lang po maamin sa iyo na alam niya po. Oh my God. Hindi niya lang maamin sa'yo na naging dishonest siya.
Hindi niya po talaga maamin sa iyo na naging dishonest siya kasi ayaw niya pong lumabas na siya po ang may kasalanan bago po kayo naghiwalay, no? There's power and greed and dinodominate ka po niya talaga lang para po lumabas po somehow na ikaw po ang may pagkukulang sa kanya, para dala-dala mo po yung guilt feeling, or dala-dala mo daw po yung dala-dala mo raw po yung guilt feeling, dala-dala mo po yung bigat ng loob, no? Parang gusto niya is ikaw yung magdala noon para hindi mo po siya makalimutan. Kahit po pasukin mo, kahit ano po ang pasukin mo, hindi ka pa din po makaka-move on sa kanya, hindi mo pa rin po siya makakalimutan. Disorganized, overwhelmed po ang taong ito. Sa totoo lang po, masyado po ang ano nito, ayan, masyadong overwhelmed po siya sa mga bagay-bagay ngayon, na nangyayari. Burned out and overstress. Sa totoo lang po, nabu-burn out at na-overstress din to talaga sa sitwasyon niya. Kahit po sabihin natin na hindi niya maamin sa iyo na naging dishonest siya sa iyo, at ikaw ang gusto niyang magdala, no? Ikaw po kasi yung gusto niyang magdala nung bigat, no? Pero sa totoo lang po, dala-dala niya rin. Why? Because he knows the truth, no? He knows the truth. Ayan, no? Alam niya po kung ano yung mali, no? Alam niya po kung ano yung talagang nangyari. Deep inside him, alam niya po kung sino daw yung nagkasala, kung sino yung nagkamali dito, no? As a matter of fact, alam po ng taong ito na siya po ang nagkamali sa iyo. Yun nga lang po, kakalabas lang ng card. Yun nga lang po, he has excess pride, no? So kahit pinapanish na siya ganyan pa rin po siya, no? Hindi niya po talaga maialis sa kanya o sa katauhan niya po yung pagiging dishonest, no? At hindi niya po talaga maisip, no, kung paano po ang gagawin niya ngayon, no? Sa totoo lang, hindi po niya talaga alam kung paano niya po tatanggalin yung pride niya, yung ego niya, kasi yun po talaga yung humaharang sa inyo, to be honest with you. No, there is lack of balance here, no? May lack of balance po dito. Sa totoo lang po, hindi po maiaalis, no? Hindi po maaalis dito talaga yung hirap po ito. Sa totoo lang ngayon, hirap po ito. Hirap po itong balansihin yung mga bagay-bagay sa kanya, There is this recovery, clarity, no? Very unpredictable po talaga, no? Sabi niya po, nagre-recover ka na daw, may clarity ka na daw, nag-i-improve din daw po yung buhay mo. Pero bakit hindi po niya matanggap? Kahit alam naman po niya na siya'y nagkasala sa iyo, hindi pa rin po niya matanggap-tanggap na nasaktan ka po nito, no? Na siya po ang may kasalanan. Bakit hindi niya po matanggap pag nakikita niya nagiging okay ka? As a matter of fact, kapatid, nagkakaroon siya ng anxiety, ng trauma, ng hopelessness sa sitwasyon niyo, no? Kasi dala-dala niya po everyday yung bigat ng pagiging yung mga kasinungalingan niya lahat, yung reason why kayo talaga naghiwalay. Hindi naman po talaga ikaw, no? Talagang sa makikita mo dito, hindi naman po ikaw ang may kasalanan talaga, no? Sa totoo lang, ano ba talaga yung nararamdaman mo? Pagmamahal pa rin ba yan? Mahal mo pa rin ba siya? Or wala ka na lang closure? Kasi sa nakikita ko dito, nag-subside din ng kahit papano yung pagmamahal mo sa kanya, Napalitan kahit papano ng galit or napalitan ng something, no? Oo, the love is still there.
Pero ang good news ko sa'yo, hindi ganun kalala. Hindi na po ganun kalala yung pagmamahal mo sa kanya sa nakikita ko sa kanya. May hinaharap po itong group conflict, no, na nagki-create ng frustration sa kanya. Maybe na-realize nito from everything that is happening sa buhay niya. Baka nag-away sila ng current relationship niya at kasama rin yung mga ibang may mga sulsulera kasi ayan, no. So kahit paano yan, no, hindi talaga ito makaka-move on sa'yo ng ganun lang, no. As a matter of fact, talagang dadalhin niya yan sa'yo sa araw-araw niya, no. Ayan, no. Talagang iba, no. Kakaiba po yung pakiramdam nito sa ngayon. No, hindi man po natin alam bakit man yung totoong nangyayari sa kanila kasi nakakakita po ako dito ng frustration. Ayan, no. Ayan, no. Grabe po dito, oh. Meron po kasing mga nangyayari sa kanila ngayon na medyo mabigat, no? There's lack of resources, unstable. Isa na po doon yung financial needs nila, no? Medyo unstable, very unstable, no? Hindi po ito maayos, no? Very, very unstable. There's ultimate clarity for you, no? Ganito daw po ba ang relationship na gusto mo for the rest of your life? No, hindi po ito yung relationship daw na gustong ibigay sa iyo ng universe. Hindi po ito yung relationship na deserve mo. Ang gulo-gulo po ng relationship. Gusto niya po na maging masaya ka, na magkaroon ka ng courage and determination, iwanan yung ganitong klaseng relationship for you to grow as a person and for you to have love and maramdaman mo yung pagmamahal sa'yo ng tao. Yung pagmamalasakit sa'yo, concern sa'yo, yung pagmamahal sa'yo, dapat daw po lahat yun ay yun ang nararamdaman mo sa isang relationship. The Tower in reverse, ikaw po ay na-avoid mo yung mga disaster pa sa buhay mo or natapos na rin yung mga disaster sa buhay mo. Natatakot ka na lang po sa mga susunod na panahon kung ano at papaano pa po mangyayari, no? Pero sa totoo lang po, sa ngayon po, sa nakikita ko po ngayon ay marami pong takot actually sa inyong dalawa. Even sa kanya, lalo na po sa kanya, no? Mas maraming takot po siyang nararamdaman. Kasi sa lahat ng ginagawa niya ngayon is failure, oh. Failure po talaga siya sa ginagawa niya sa ngayon. Hindi po siya matatahimik o hindi po siya natatahimik talaga sa ngayon. Lahat po ng gawin nito, pakiramdam niya, lahat ng gawin niya is palpak. Lahat ng gawin niya is hindi naaayon sa takbo na gusto niya. Yan, no? Disconnectedness, sa totoo lang, disconnected po ito sa mga bagay-bagay sa ngayon. No, disconnected siya sa lahat ng tao, even in his or her own relationship or current relationship. Disconnected po siya, meaning hindi niya po mabigay 100% yung love attention niya sa taong ito. Na sa totoo lang po, lagi ka pong pumapasok sa isipan nito. Ayan, no? Sila pong dalawa ng current partner niya ay may pagka-materialosa or materialism, no? Meron po ako nakikita na nagtatago po sila sa mga material na bagay, sa mga mamahaling alis, yung mga ganyan, alis ng alis, ganyan, na it's beyond their means, no? Ayoko po isang araw gumising sila na wala na po silang pera. There's willpower. Ayan, no? So nakikita ko may willpower po dito, may desire and inspiration, sa totoo lang. Ayan. Confusion, chaos,
and brutality. Sa totoo lang po, ang dami pong nangyayari sa kanya ngayon na nagki-create ng too much confusion sa kanya because of too much chaos. Ang daming drama sa buhay nito, ang daming mga hocus-focus na nangyayari, and may nangyayari ring pagka-brutal, meaning brutal po ang mga away nito. Emotionally draining, mentally draining, ayan, lahat po, no? Draining po ang relationship na ito. Ayan. Ang relationship po na meron sila is somehow, I feel that it is draining, no? Ayan, no? Nakaka-drain yung relationship nila. Ayan. So that's it for your first reading for today. Ayan po ang ating reading for the day today. Sana po ay naka-resonate kayo. And if you do, please give me a like and comment down below para alam po natin anong mga feelings ng aking mga loyal and ever solid na subscribers. Yan. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That's my only official and legit FB account. Paki-follow nyo na rin po yan dahil most of the time ako po ay nag-random calls sa aking mga subscribers and followers sa pamamagitan ng messenger. Diyan po ako tumatawag, and yun, if you are lucky and destined tayong magkita sa araw na yun para kamustahin kita, so magkakausap at magkakausap po tayo. Okay? So maraming salamat po sa inyo, to all my Lady Elena ever solid and loyal friends, family, and subscribers. I love you all from the bottom of my heart. Yeah, no skipping of ads please. And finish nyo po yan from start hanggang sa end. Pakitapos po. Yan. Okay. Huwag po kayo mag-skip para po yung connection po natin, yung energy nyo po ay nararamdaman ko. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. May God bless you all. Ang lagi ko pong bilin sa inyo is life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading for our second reading of the day today. Ayan, so yan po, ako po ay mangangako na talagang kahit anong mangyari, meron po kayong second reading of the day today. And I'll try to have one more for the third reading for the day. Yan. Dati nga po, isa lang po ako, di ba? Pero ngayon po, ayan, no? Kita nyo naman po, no? Yan. So, maraming salamat po sa inyo. God bless you all and enjoy your Monday. And I hope na maging maganda po ang araw nyo. Labanan nyo po, sabi ko nga po, live one day at a time. Okay, maraming salamat po sa inyo. God bless you all, and I will be back and see you all on my second reading for the day. I love you guys, and I hope po mga kapatid na maging positive kayo sa araw na to at huwag po kayong malulungkot sa araw na ito. God bless you everyone. Stay safe and stay humble. I love you from the bottom of my heart. God bless you all and have a happy heart. Bye!